Araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa ating episode po patungkol po sa mga aking koleksyon tungkol po sa CD, cassette at vinyl at iba pa. At marami pa akong ibibigay sa inyo na mga mapupulutan po nyo ng aral. Kung kayo po may mga problema po sa kalusugan, pag-ibig, problema sa kasalatan, problema sa buhay, mga suliranin, sa inyo po itong vlog na ito, sa inyo po itong para naman ko naman kayo, mabigyan ko naman kayo ng info sa mga nakikita ninyo sa social media artista, mga celebrity o naririnig nyo sa radyo, kahit hilig nyo o hindi nyo hilig, or mga kolektor, mga mahilig po sa mga ganitong abubot-bubiting collector music, mga mahilig po sa music lover, at sa mga batang 90s po, at sa mga millennials hanggang sa ngunyan, sa ngayon, yan ba? Nagbikot lang. Ngayon po, ang araw na to, tapusin po ninyo ang video kasi marami po kayong kahit pa paano, mga information about po sa hindi nyo, ganito pala, ganyan pala talaga, ganito pala yung kwento na. Bawat isang CD or isang artista may kwento kung bakit nagawa o bakit nagsikat o bakit naging popular sa ibang tao o sa buong mundo. Ito ang ating tungayan. Okay? Simulan na po na natin at hindi na wag na natin pa tupig-tupigan pa or patagalin pa. Okay. Narito po ang mga aking koleksyon na kay Britney Spears. Kasi si Britney Spears ay isa sa mga personal favorite singer ko. Ginagaya ko, mapakuli ng buhok, during high school and college, talagang admire na talaga ako kay Britney Spears nung simula nung lumabas siya sa Mickey Mouse Club hanggang sa pagtungtong niya na Hit Me Baby One More Time noong 1998. Talagang nasubaybayan ko na po talaga yung mga yung era niya. Talagang sulit, pasok, swak na swak talaga sa aking panglasa talaga ang singer na tong si Britney Spears. Talagang hindi ko talaga pwedeng ipagpalit si Britney Spears sa ibang mga generation na artist sa ngayon kasi parang siya talaga ang the legendary, parang oo nga, nandiyan na si Madonna, pero may tinatawag na legendary na tinatawag niya parang the legend. Isa na din si Britney sa mga iconic na talagang sikat until now at hindi siya kumukupas or naluluma. Ngayon, ano natin ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit marami akong collection ng Britney Spears kasi since 1998, 1999 hanggang sa ngayon, kumukulik po rin po ako ng mga ibang album, ibang goodies, ibang ni Britney Spears. Poster na asira na ng bagyo, yung iba na anod na yung mga libro ni Britney Spears, CD, BCD, na wala lahat. Ito na lang po yung natitira sa akin. So na makabili ako sa online, mahal naman, kaya hindi na ako masyadong nagpumilit pa. Kung anong nandito sa akin, yun, natiyatsagaan ko na lang. Okay, papaliwanag ko isa sa inyo. Baby One More Time. Ito kasi yung Baby titingnan ko, hanapin ko yung original, ang Baby One More Time na original enhanced CD. Baby One More Time CD. Ito yung unang lumabas na CD ni Britney. Hindi ako nakabili dito dahil mahal ito talaga. 450 ng time nun, mamlaki ng value. Kaya bumili ako ng unang CD ni Britney Spears is Baby One More Time cassettes na wala na hindi ko na kaya yung isa na lang na maliit na I did it ang natira sa akin, but ngayon meron akong copy nung kabili ako nito year 2001 na nung college na ako kasi nabigyan ako nag-ipon ako ng konting pera para makabili nito sa Odyssey. Nakabili ako until tinatago ko dito pa rin. Okay. Ito po yung Britney Spears, isa sa napaka-favorite kong talagang CD na hindi ko talaga, album ni Britney Spears na hindi ko talaga pwedeng kaligtaan or kalimutan kasi ito yung parang stepping stones ko sa pagiging idol ko ba, nag-idol ako ng isang artist. Isa sa mga personal na sabi ko, parang may pagka-similarity din naman kasi yung mukha. Joke lang. Parang ganun din ang time na yun. Kaya kung bakit nagustuhan ko siya nung unang music video na lumabas na nag-hit, yung Hit Me Baby One More, yung Baby One More Time, talagang pasok sa mga magazine, bumili ako, song hits,
at mga ano-ano pang mga pirated na CD ay cassette ng time na yon. Ewan ko na wala na sa ata, hindi nanod na yung mga halo-halo pa nga ang artist na akala mo pabalat ni Britney Spears na may Baby One, may kami makag na why, tapos may mga lollipop, may mga ganun bagang parang kanta. Pero ito yung pinaka-original talaga na album niya na hindi ko kayang mabili ng time na yan. Ngayon ko na lang na-recognize. Kung titingnan mo yung loob ng Baby One More Time, napakaganda talaga yung album niya eh. Kasi talagang tatangkilikan ng mga kabataan nun talaga si Britney Spears. Kasi kung gaano siya kaganda, kung gaano siya ka-charm, gaano sa ka-innocent face, na bigla, parang gusto ko ito yung dating image na medyo innocent face, na medyo blondie hair, na medyo parang whitey American beauty, ang dating niya na parang simple teenage pop, super parang gano'n teen pop, parang gano'n, parang spirited, yung parang gano'n. Kasi kung titingnan mo yung album niya, may makikita kang parang logong or spirited na gano'n yung parang ano niya, parang ano yun sa pangalan niya, yung parang is Britney Spears, parang gano'n yung parang font niya na parang yun talagang trademark niya kung bakit siya nakikilala, hindi lang talaga sa pagiging Britney Spears. May gano'n siyang parang mga puro drawing na parang gano'n, na parang Cell like a Britney Teen Spirit, parang ganun siya. Ito yung parang parang minahal ko, sinabuhay ko, sinadibdib ko, minahal ko talaga ng sobrang artistang to eh. Ito yung mga until now talaga hindi ako nagbabago sa tao, sa artistang to eh. Sa personal gusto ko siyang makita eh. Hindi ako nakapanood ng concert niya nung pumunta siya dito sa Maynila dahil wala ako ng time na nun eh. Nasa ewan ko kung ano ba ang kinabibisihan ko nun. But talagang si Britney Spears isa sa mga idol ko na until now ngayon. Avid fan po ako ni Britney Spears. Talagang nakikipag-away po ako talaga sa ibang tao na pag hindi hate nila si Britney. Yung nagkaroon nga ng pre-Britney, talagang nakipag-support din po ako sa kanya yung nawag siya ng conservatorship. Talagang Britney Spears is forever talaga para sa akin. Kahit na marami ng, di ba, siya ang original pop princesses of the 90s, like kasama niya kung hindi mabubuo ang pagiging Britney Spears mo, kung hindi ka makikipag-jive sa ibang artist na kasabay niya or mga parang ano ba yung ibig sabihin niyo yun, yung kasabay niya, yung parang kasabay sa pag-ano niya, like Christina Aguilera, meron din ako kasit ni Christina Aguilera, Jessica Simpson, nakamukha niya din, and Mandy Moore. Lahat kasi sila mga blondie hair. Wala nang iba. May gumagaya din sila kasi Willa Ford, hindi rin naman recognize. Si Paris Hilton, hindi na rin na-recognize. At si Lindsay Lohan, hindi na rin. Kasi original pop princesses of the 90s, kung magkukulay ka ng Britney Spears, hindi lang talaga Britney Spears dapat ang makulit mo. Dapat yung power pop, poor girl talaga dapat eh. Wala pa ako na hahanapin ko pa yung like Mandy Moore, Christina Aguilera, and Jessica Simpson. Dapat sa pasok sa swak ang apat na yan. Hindi ka pwedeng si Britney lang ang idolin mo. Oo, I know, idol mo si Britney. Pero but may related sila eh. Relate silang, meron ka dapat na mga parang nasa likod niya, overshadow, yung parang Jessica Simpson or Mandy Moore, Christina Aguilera, kasi lahat yung mga moves nila ay pare-parehas ng time yun kasi naglalaban yun. Minsan sa charts, lumabas yung Hit Me Baby One More Time, lumabas na naman si Christina Aguilera ng Gina and the Battle. Pagkatapos si Gina and the Battle kay Christina Aguilera, pumatok na naman si Mandy Moore ng Candy. Parang ginagaya nila yung pagiging blondie hair na parang kikay-kikay ang dating na may pagka Barbie ang peg ng time na yun, na innocent looks na parang gano'n, nakprok sa pop culture. And lumaban na naman si Jessica Simpson sa I Think I'm in Love. Parang gano'n. Sinasapaw, number 1 si Britney nung isang araw, number 2 naman si Christina. Nag-number 3 na naman si Britney, nag-number 1 naman si Jessica. Nag-number 4 naman si Britney Spears. Nag-number 1 naman si Mandy Moore. Parang sila yung mga rival na apat kung susuunin. Hindi kung baliw kayo mag-idol ka sa Britney Spears, dapat kung Britney Spears talaga kayong idol, hindi lang talaga Britney Spears ang kukunin niya. Alam ninyo kung sino ang mga kasabay-sabay niya o kalaban niya, hindi sinasabing kalaban. Kapare sa magkakamuro ka, Jessica Simpson, Mandy Moore,
Christina Aguilera. Hindi pwedeng maalis yan. Dapat alam ninyo yan eh. Kasi yan po yung parang ano niya na, kabuntutan niya. Alam ni Britney na si Jessica kaparehas niya. Alam din ni Christina Aguilera na kamukha niya si Britney or si Mandy Moore. Alam din ni Mandy Moore na kamukha niya si Britney Spears. Alam din ni Jessica Simpson na kamukha niya si Britney Spears. Alam din ni Christina Aguilera na magkamukha sila ni Britney. Or dati kali silang Mickey Mouse Club. Pero kung sa boses, pagtutuusin, ang pinakamagandang boss sa kanila, Christina Aguilera and Jessica Simpson, manghuli si Britney. Sarap. Idol ko si Britney pero nalilibak. Sa lahat ng album na favorite ko kay Britney, ito talagang pumasok sa aking banga. Sometimes It May Be One From The Bottom of My Broken Heart, nang lumabas ito, release Born To Make You Happy, parang naantig ako ng mga songs kasi nakaka-relate na naman ako sa mga core crush ko ng time na yun. Kasi nagkaroon kasi ako ng high school crush noon, hindi ako pinapansin. Kasagsagan yun, pinapakinggan ko talaga ito, umiyak-iyak talaga ko sa gilid ng corridor kasi bakit umiyak third? Kasi nakikinig ako sa Walkman nito, talagang super duper talaga, the best ito. Parang isinabuhay ko habang binabasa ko siya. Napakaganda ng mga pabalat, Jive Record, Max Martin, parang ganon, the best. Second is, na kinulik ko dito is, ito pala, bago pala ito nagsikat, 1998, akala nila patapo ng CD ito. Nung sumikat yung It May Be One More Time, package nila, ito yung ginawa nilang pangalawa. Inalis na nila itong pabalat na itong naka-red, ito na siya. Kasi dito na yung parang sikat na siya medyo long hair na siya, hindi na maiksi yung hair niya dito. Parang ito na talaga yung nakagano na talaga siya. O parang inayos na. Kasi ito enhanced CD lang ito, parang cover lang. But ito na yung pero parehas lang naman yung laman. Kaya lang isinayos yung loob. Okay. Ganun pa rin, maganda pa rin yung loob ng CD niya. Ganun pa rin, napakaganda pa rin. May logo talaga siya, nakikita mo yung spirit na logo niya. Yun talagang trademark ni Britney. Okay. Ito naman yung Britney. Itong Britney to, high college ako nito. Once the most memorable album ko na nag-aaral ako sa UST. Long hair ako, blonde ang hair ko. Tinatawag nila akong Britney kasi pinaportray ko si Britney. Nakakatawa ngayon, just a test. Ito yung parang dito ko na-feel yung parang si Britney, yung parang maturity na rin siya, hindi na siya yung mga true teenage. Dito sa I'm not a girl, not yet a woman. Tapos Overprotected, I'm Slave For You. Napakaganda talaga kung tutuusin, talagang the best yung album niya. Medyo talagang nagkaroon na siya ng parang beach, nag-change image siya, nag-dirty pop na siya. Nakita mo, parang iba na yung itsura niya, parang skinny ng dating niya. Pero the best pa rin si Britney para sa akin. Kasi isa sa mga memorable kong album na hindi ko matatawaran. Napakaganda yung yung pabalat niya, yung CD niya. Kung titingnan mo, nakita mo, ang kinis pa rin. Kasi kinulit ko yan, iningatan ko talaga. Talagang may butterfly, ginagaya niya si Mariah Carey ng time na yun. Kasi kasikatan din ni Mariah ng time na yun, mga Charm Breeze, si Brat the Butterfly, gano'n. Gumawa din naman siya ng parang sa kanya. Yan. Ito yung parang time na nagkakaano sila ni Justin Timberlake. Parang nag-aaway-aaway sila, bati sila. Gumawa siya ng mga kanta dito na medyo related kay Justin, Cinderella, Bombastic, That's Where You Take You. Yung favorite ko to yun sa mga song. Piling-pili ko din naman to. Ito kaysa dito sa Baby One More Time, talagang song dito, favorite ko talagang pasok na Sometimes, You Let Me Crazy. Ganda ng mga tune, parang once na pinapakinggan mo ang Baby One More Time, mapipil mo talaga yung pagiging Britney Spears niya, Britney. Parang ano ba yung ibig ko sabihin? Yung parang ini-emphasize niya yung pagiging girly pop power na dal siyang parang siyang Barbie. But ito parang maturity na parang beach na nag-change, I'm Slave For You, na parang girl na parang dating niya, parang yung parang palaban o angas-angas na. Pero the best po to. Second is, na favorite ko, In The Zone. Ito yung song na parang nagkakalabuan si Britney sa mga parang ewan ko ba kung palubog na siya ng time na yun or sawa na yung mga fans sa kanya, sawa na yung kasikatan niya, but nandun pa rin yung pagiging iconical niya kasi lumabas yung songs niya na toxic.
Di ba uso ngayon ng Toxic? Pero kung tutuusin, matagal na po talaga yung album nito. Pinasikat lang ng TikTok. Kaya hindi talaga lumuluma si Britney. Sabihin ko sa inyo, akala yung Toxic pinatugtog ay record lang nung nakaraang araw, year. Hindi. Matagal na po yung Toxic. Ang Toxic po is year 2000, parang gano'n, 2006, 2007, something whatever. 2004, ito, 2003. O, di ba? Toxic na talaga. Talagang maganda yung ni Britney Spears, yung In The Songs. Isa din naman sa mga parang ko, pero pili ko na rin talaga dito yung mga songs kasi yung hindi ko na masyadong na-appreciate. Pero Britney Spears, avid fan po ako, lahat ko po yan gusto. Kaya lang po, ako mapili ako sa music lover ako, pero mapili po talaga ako sa larangan ng pagkanta. Ang gusto ko lang dito is Breathe On Me, Toxic, tapos every time I try to fly, I fall without my wings, I feel so. Kaya kayo, kung may mga nangungulekta kayo ng CD, dapat alamin ninyo, may mga kada CD o kaset na kinokolekt, may kwento po yan, kung bakit nabuo yan, kung bakit nangyayari po yan, kung bakit ano po ang story niya ng kada artist na manahawakan ninyo niya. Kaya mag-comment po kayo sa bilong kung ano pang gusto ninyong ipa-asta akin at ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito naman yung favorite kong Britney Spears na lumabas na may prerogative. Ito yung parang lumaban na siya, nagkaroon na siya ng problema na kontrobersiya na siya. Nirelease ito na parang greatest hits siya. Parang lahat ng mga songs niya nalagay na dito yung Britney Spears, That Time, Strange, I'm Sleep, The Oops, I Did It Again, Boys, something. Maganda to kasi nandito na lahat. Hindi lang hinalo yung Baby One More Time, pero isa din ito sa mga favorite ko kasi all-in-one na siya nung time na parang greatest hits na. Napakaganda yung mga pabalat sa loob. Yung mga niya, mga picture niya, kung bakit siya naging Britney Spears. Ayun na yung pag-change ng kanyang personality, yung mukha niya. Napakaganda. Idol ko talaga si Britney Spears. Diba? Parang may pagkawig kami. Britney Spears kasi ako yan, ganyan. Kung ganyan karami ang mga poster, ganun din ang kwarto ko dati nung inanod at naulanan. Ganun na kami ka-abid ni Britney Spears. Kaya kung Britney Spears yan kayo, hindi lang kayo pwedeng Britney Spears yan lang. Dapat alam niyo yung related niya na may Jessica, Christina, and Mandy Moore. Yan lang po. Pero ang iba sinasabay na nga nila yung mga puro Paris Hilton na kaibigan ni Britney or si Lindsay Lohan na rumors. Yan. Ito naman, maganda tong circus kasi ang ganda ng circus napaka ganda ng CD niya, pabala talagang ginastusan niya. May pre-poster pa nga siya na hindi ko pa napopost. Talagang idol ko talaga si Britney kasi may mga poster pa nga hindi ko na ililagay sa likod. Yan po. And then circus, may CD siya sa loob na parang music video sa loob yan, hindi ko bubuksan. At saka yung kanyang audio. Napakaganda yung niya, yung mga sa loob ng CD niya. Kung titingnan ninyo, the best talaga maganda rin naman tong maganda rin to 2008 ata to hindi na ako I'm thinking medyo talagang balik alindog dito si Britney Spears ng time na hindi na talaga siya, yung parang nag-change na rin siya ng kanyang mga work, kanyang mga parang music sa karera. Ginagaya niya kasi si Madonna kasi siyang the next Madonna, siyang princess of the pop, queen of the pop Madonna, parang ganun talaga po. Kaya yun lang. Okay. And then ito po last is Oops, I Did It Again. Ito yung kaisa-isa kong tinatago pang till now ngayon, nasira-sira ng Oops, I Did It Again na second album na favorite kong album na memorable ko din naman. Pagkatapos ng Baby One More Time, medyo ito yung parang brilliant niya na album parang sikat na ako kayo, meron na akong Oops, I Did It Again. Ito, yan, nakikita mo. Sa katagalan ng panahon, nagkagisi-gisi na siya, itinake ko na lang siya.
sobrang idol ko talaga si Britney. Talagang kasagsagan siya ng kasikatan ng time na yun, kaya kung bakit nakagawa siya ng another album na Oops, I Did Again. Napakaganda ng music video, isa sa mga favorite kong music video niya talaga. Ganyan, nakita mo. Yan. Ang Oops, I Did Again, sa pagtitingin ko, magaganda yung loob niya kasi she's so lucky. She's a star. Nandito yung favorite kong Lucky. Tsaka, syempre, Oops, I Did It Again. Tapos, Don't let me be the last to know that's stronger than yesterday. At iba pang mga songs na napakaganda ng Jive. The best. Okay. At yan po ang Britney Spears collection ko. But may pahabol po ako sa inyo na sobrang best friend ni Britney since bata pa sila sa Mickey Mouse Club na nakolekt ko din po. Nawala yung CD nito. Nakabila ko ng CD nito. Natapong ko. At ito na lang yung titira. Is Christina Aguilera. Hindi pwedeng pag hindi kayo nag-collect, dapat mayroon kayong Christina Aguilera. Ito yung pinaka-brilliant na CD ni Brit, na album ni Christina Aguilera, na dito siya nakilala na pagiging Christina Aguilera talaga. Ito ang sa lahat ng CD ni Christina, wala na akong ibang pipiliin pang Christina Aguilera. Kung papipiliin ako, ito lang po na Genie and the Battle, kasi ito yung parang related din naman sa aking kapanahonan ko din. Kasi nung lumabas ang Baby One More Time, Britney Spears, lumabas din to, nagbabanggaan sila kung sino talaga ang pinaka-fame. Hindi sila nagbabanggaan, tataas si Britney, tataas naman siya, parang ganon. Kung titingnan mo po, ang ganda ng ng kantang to, kaysa sa ngayon mga kanta ni Christina, naguguluhan ako na namemesimise ako na, hindi ko na alam, gisa na siyang ganon. Pero ito, the best, ang linis, ang sarap pakinggan ng RCA. Gene and the Battle, syempre, yung parang paglaban sa Baby One More Time. What a girl wants, ang ganda, ang sarap. But, when I lost, I'm turned to you na pinakasarap, pinaka-charming na songs na hindi ko talaga may pagpapaano. Ang ganda, ang sarap. Ang dami ditong favorite ko. Kung kayo music lover, mapipil din niyo yung, lalong-lalo na yung soundtrack ng mula na Reflection, oh, is the girl eyes, na Disney record, nandito din. And then, yung ibang mga songs so obvious, yung mga ganun. Tapos, coming over. Ang ganda-ganda niya, sexy niya talagang nang lumabas nga ito, parang natakloban naman si Britney ng time na yun. Kasi kagandahan ng hair lali ni Britney. Kasi sexy ni Christina, ang ganda ng mukha, lit ng batang parang manika. And then, the best talaga itong Christina Aguilera ito. Sa katagalan ng panahon, na kinoleksyon ko din naman, nagkapunit-punit na din naman siya, but andyan pa rin siya, hindi ko pa rin siya tinatapon ang inlay niya. Kasi talagang favorite ko si Christina Aguilera, isa sa mga idol ko din sa larangan ng musika. But, kung papapilin ako na Christina Aguilera, ito lang naman talaga yung CD album niya. Kasi, naguguluhan ako ng ibang mga songs niya. Maganda yung We Are Beautiful, no matter. Pero ito pa rin, hindi ko pa rin ipapadaog to, yung hindi ko pa ipapapatalo itong I Turn to You, tapos Gene and the Battle, ang ganda ng tang. Parang girl na pop print cartridge na parang naglalabanan talaga sila ng mga magkakamukha na magkakablalan na parang mga Barbie na mga rival. Kung titingnan niyo, susumantitin niyo, i-search niyo sa YouTube, talagang naglalabanan silang apat. Hindi pwedeng si Britney lang talagang idolin niyo, hindi pwedeng si Britney lang talagang admirin niyo. Kasi may kamukha siya, meron pa siya, magsasawa din kayo sa Britney Spears, maghahanap kayo ng karelated niya, syempre si Christina or si Jessica or si Mandy Moore, ganon. But si Mandy Moore, linisan niya na yung pagiging K-pop, yung pagiging pop, niya, kasi napapagod na din siya, kaya nag-change siya ngayon ng genre niya, okay lang, pero hindi na maaalis sa kanya yung i-relate siya kay Britney Spears. At yan lang naman po ang aking mga collection about Britney Spears. Marami pa po tayong susunod na mga kabanata na sana abangan ninyo, mag-like po kayo, mag-subscribe po kayo dito sa aking maliit na channel, na sana supportan din niyo po ako na maging gaya din po ako ng iba, para kasi kung hindi naman po ako masusuportan, hindi naman ako hindi ko mapapalig. Marami akong gustong ipaliwanag sa inyo about sa mga artist. Pwede din kayo magpautos sa akin kung ano pang gusto nyong nalalaman ko. Salamat, bye-bye. Salamat po sa pagsuporta ninyo sa vlog ko. Thank you.